Good morning! Alas 5 na naman ng umaga at tayo po ay mag-start na naman ng devotion. Ngayong araw na ito ay araw ng April 19, 2026, Sunday ngayon. Alam nyo na pag Sunday, no? Ang Sunday is a blessing to go to church with family. Maging blessing sa inyong pamilya nyo na magsimba. Kaya kapatid, magandang umaga sa inyo. I-remind ko lang sa inyo, ngayon ay araw ng linggo, araw ng pagsimba. Gusto ko magbigay sa inyo ng maikli o quick message para sa ating buhay, paglilingkod sa Diyos. Ang pagsimba ay hindi lang ito about attendance. Tandaan natin, ito ay tungkol sa direction ng buhay ng buong pamilya. Kasi araw ng linggo, iba to pag araw ng linggo. So, sa bawat pamilya, merong nakaraang special day. At ang special day na yan ay araw ng linggo, kung saan kayo pupunta. Pero dapat ang puntahan natin spiritual na buhay. Yun ang God first. Put God first, no? Seek first the kingdom of God and His righteousness. The kingdom of God muna. Sabi nga ng iba Sunday is a family day. Tama naman. Wala namang mali doon. That is family day. It's Sunday. Ngayon ang tanong, kapag Sunday, sana rampa? Sana punta? Kapag ang Sunday, hindi ko naman sinasabi huwag kayong magsaya, huwag kayong mag-relax ng isang pamilya, na kayong pamilya. Gusto ko lang patungkulan ang maganda sa isang pamilya ay bago kayo pumaroon sa isang refreshing, alam nyo na yon, outing, and then mga ganon, magsimula muna tayo sa church muna tayo. Tama po ba yon? Salamat muna tayo sa Diyos sa araw ng linggo. Isang beses lang naman yan naalala mo ba si Joshua? Sa 24:15, ano sabi niya doon? But as for me and my household, we will serve the Lord. Yun ang tama. Talagang tunay na tatay Yung dating talaga Ikaw ba tunay na tatay? Tunay ka bang head of the family? Si Joshua talagang pinapakita niya na siya ay tunay head of the family. Ang ibig sabihin, uunahin ko muna yung magsama-sama kaming pamilya para kay Lord. Parang ganito sinasabi niya, kahit ano pang gawin ng iba, kami at ang aking pamilya ay maglilingkod muna sa Panginoon sa araw ng linggong ito. Hindi lang sa araw ng linggo, nilagay ko lang yung araw ng linggo kasi linggo ngayon. Para kay Joshua, sa buong buhay ng kanilang pamilya, ang uunahin muna nila ay ang Panginoon, maglilingkod. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, ang pagsimba, ay intentional desisyon. Kaya tayo sumasamba. Lalo nating binibuild up ang isang pamilya sa unity para kay God. Ano sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25? Not giving up meeting together, but encourage one another. Ang ganda, no? Not giving up meeting together, but encouraging one another. So, huwag nating kakalimutan
huwag natin susukuan na ang pagsisimba, ang pagsasama-sama ng isang pamilya ay nagbibigay ng lakas sa bawat isa. Pampamilya talaga ang sinabi ni Joshua sa kanyang pamilya. Kasi may mga pamilya ngayon, mas inuuna ang iba kaysa sa pagsimba. Kaya unti-unti nawawala ng gana ang isang pamilya sa pagkakaroon ng time sa Diyos. Tama ba ako doon? Kasi inuuna ang iba eh. Ano sabi ng Panginoon? Unahin mo muna ako bago ang lahat. Kasi kapag sama-samang ang pamilya sa iisang church, doon maka-encourage ang pamilyang iyon, at ang pamilyang iyon, doon sila nahugot ng lakas, lalo na sa Word of God. Makikinig sila. Bibigyan sila ng bagong kalakasan. At ang maganda roon, yung blessing ng inyong pagdating sa simbahan, yung lakas ng unity ninyo sa salita ng Diyos, ang magbibigay sa inyo ng magandang kasiyahan sa buong maghapon. Hindi kayo pagkukulangin. Sabi nga ni David sa Psalms 23 verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako magkukulang. Totoo naman yun. Kung ang shepherd natin si Lord, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon kahit anong gawin natin. Unity lang. Sabi dito ng yung reminder natin. Sabi nga sa Psalms 133:1, How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Anong ibig sabihin? So pinapakita lang po ng Salmo na ang unity ay blessing talaga from the Lord, from God. Hindi lang ito pagsama-sama na para maging masaya, kundi may malaking blessing ito na impact papunta sa inyong pamilya. Kaya sinasabi po ng Hebrews 20:25, not giving up meeting together, but encouraging one another. Yun naman kasi ang tama. Ipapakita natin na ang ating pamilya ay nag-unite sa iisang blessing from God. At yung pagkakasundo ay nagpapakita lamang may pagkakaisa kayo sa presensya ng Panginoon in one spirit. Dahil tutungo kayo sa panambahan. Tama ba ako doon? Hindi ako nagagalit. Kapaliwanag lang po. Yun po, no? So, ano po ba? Ano pa ba? Meron po tayong 3 points. Ang pagsimba, number 1. Magsimba builds family unity. Kundi naguhubog kayo ng isang pagkakaisa ng inyong pamilya. Ulitin ko yung Salmo. Psalms 133 verse 1. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Oh, ando na naman Talagang kapag sabay-sabay kayo magsisimba ng buong pamilya, nakakaroon ng iisang spirit, iisang foundation, iisang pagkakaisa. Hindi lang ito
usapin na pagsasama-sama ng isang pamilya. Ito ay isang bagay na importante dahil hindi lang kayo na pamilya ang magkakasama. Kasama lalo ninyo ang Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Magtutungo kayo ng simbahan. Kung 5 kayo, 6 kayo. Si Jesus Christ yung isa. Naalala ko tuloy yung tinapon yung 3 Hebreo ni Haring Nebuchadnezzar sa pugon, 7 beses na pinainit. Nataranta nga si Haring Nebuchadnezzar. Sinilip niya yung pugon. Nakita niya hindi nasusunog yung 3. Dahil nga yung 3 yun parang yung magkakapatid na eh. Parang isang pamilya na sila eh. Sabi ni Haring Nebuchadnezzar, di ba 3 lang sila? Bakit 4 nakikita ko? At yung parang, yung isa parang Diyos. Ganun talaga. Magbibigay ang Diyos ng proteksyon kapag tayo ay nagkakaisa sa iisang pagsamba. One Spirit, one God. Kaya sinabi ng Psalms 133:1 na good and pleasant. Kasi bihira yung pamilya na truly united. Bihira yon. Pero posible. Pwedeng mangyari. Kapag si God ang center ng inyong pamilya. Pangalawa, mag-church, magsimba, brings family strength. Alam niyo po ba, ang pagsisimba ay hindi isang uri ng pag-i-spend lang ng oras sa simbahan. Kundi ito'y nakabibigay sa isang pamilya ng lakas, puwersa sa isang pamilya. Kaya nga Hebrew 10:25, uulitin natin, not giving up a meeting together, but encouraging one another. Kasi wala naman taong hindi napapagod. Napapagod tayo. Minsan nadadapa tayo. Tama po ba? At kapag nangyari yun sa buong 6 na araw, yung isang araw ay gawin natin, magsama-sama tayong pamilya. Dahil lahat kayo pagod na. Yun yung kapahingahan na magre-remind sa atin sa katotohanan. Katotohanan na nagbibigay talaga ito ng lakas. Yun yung pinaka-the best. Yung katotohanan. Kaya sinabi na encouraging one another. Kasi hindi dinisenyo ng Diyos na mag-isa, kundi dapat kasama ang pamilya. Nagsisimba together. Kapag nagsisimba ang buong pamilya nang sama-sama at iisa ang foundation, iisa ang spirit, iisa ang itinataas, at talagang tinutukan ang sermon ni Pastor, mas matibay pa kayo sa matibay. Matibay kayo sa suliranin, matibay kayo sa sakuna. Hindi kayo mapapasakuna, no? Ano ba yung magandang salita doon na ano ko na nawawala ako sa magandang salita. Hindi kayo pahihintulutan ng Diyos na mapunta sa hindi maganda. So, decision na ninyo na magsimba na kasama ang pamilya. Disenyo yan. Kasi sabi ng hindi mabuti
na si Adan ay mag-isa. Gagawan ko siya ng mga kasama at magbibuild sila ng pamilya. Kaya sama-sama together. Mas matibay yun sa problema. Pangatlo, magsimba, create family legacy. Legacy yan eh. Yung pagsisimba ay legacy yan. Para sa mga generation na henerasyon na darating, just like Joshua 24:15. But as for me and my household, we will serve the Lord. Inuna niya. Yung desisyon ni Joshua, hindi lang para sa kanya, para sa buong pamilya. So ano ang ibig kong sabihin? Yung legacy ito. Yung legacy ito ay isang desisyon ni Joshua na para sa mga kaapu-apuhan niya sa darating na henerasyon ay makita sa kanila, sila yung magsisimula o halimbawa para sa kanila, para sa susunod na pamilya na galing sa kaniya. Pamilya na rin, apu-apuhan niya. Ibig sabihin, yung ginagawa niya ngayon na magsasama-sama, but as for me and my household, we will serve the Lord, yun ay magiging pattern ng pamilya niya. Kaya, kung ikaw nakikinig ngayon, tandaan mo yung verse na ito na Joshua 24:15, but as for me and my household, we will serve the Lord. Para sa akin at sa aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Decision yon. Magiging pattern yan ng susunod na henerasyon mo. Kasi kung faithful ka na tatay, na parents, kung faithful tayo ngayon, makikita yan ng mga anak mo at makikita yan ng mga apo mo. Gagayahin at gagayahin yan eh. Mas mabuting gayahin ang mabuting para sa Diyos kaysa gayahin ang katamaran mo para sa Diyos. Tama ba ako doon? Kaya, ang pagsisimba, ngayon ay Sunday. Yakagin mo ang pamilya mo. Kung hindi sa outing. Kahit kayo yung sinasabi na, yan, napakasimpleng pamilya lang eh. Walang maraming pera. Isang simpleng pamilya. Pero may one spirit kayo eh. May unity kayo eh. May pagkakaisa kayo eh. Para sa Panginoon. So, mag-usap na lang kayo kahit na after ng ating pagsimba, kain tayo. Sa karinderya ni Aling ganito. At least, doon sa nagustuhan nyo ba yung sermon ni Pastor? Ano yung blessing? Magkakaroon kayo ng hindi naman debate yan eh. Magkakaroon kayo ng usapin tungkol doon sa inyong kalakasan na binigay ng topic na binigay ng Diyos kay Pastor. Meron kayo natutunan. At pagkatapos yan, huwag mawawala yung conclusion natin. Lagi tayo mag-pray kasama ang pamilya. Kahit saglit lang, pero may impact ito sa Panginoon. Ikaw na yung ama, ikaw yung mag-lead spiritually. Huwag gawing optional ang pagsisimba. Gawin itong priority ng inyong pamilya. Magsimula kayo ngayon, no excuses, na sabihin niyo, but as for me and my household, we will serve the Lord. God bless you all. Pagpalainawa kayo ng Panginoon.
ng Diyos ng himala, na Diyos na mapagpala, na Diyos na dakila, na Diyos na nagbabago ng buhay, ang Diyos na hindi pinagkulang ang kanyang mga anak. Yan ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus ay magsiyahon tayo kasama ang pamilya doon. Kung wala kayong sinisimbahan, meron Divine Will Church. Doon malapit lang ito sa Lupesaina, sa may Alphamart. Sa harap lang ng Alphamart, may bakery, lalakad ng konti, doon na po may karato ng Divine Will, papunta po ng PLDT. At kung gusto nyo ako makausap, 0917-429-4205. Isang magandang umaga uli. Devotional ng Sunday, 5 a.m. in the morning. God bless you all.